School freshman. He's fighting a rare brain-eating amoeba after swimming in a lake near Houston, Texas. A high school student who passed after getting a rare infection from a brain-eating amoeba. Disease Control is testing water at BSR Cable Park for a brain-eating amoeba. That's according to the Waco Public Health District. Officials there say one person from out of state visited the park and was infected with the amoeba. That man later died. The CDC is now working to try and find the source. Karaniwan nating nakikita ang stagnant water o nakastack na tubig sa mga balde, baradong kanal, lumang drum, palanggana o kahit sa mga swimming pool. Bagamat tila simpleng tubig lamang ito, maaari itong maging pugad ng iba't ibang microorganism na nagdadala ng malulubhang sakit. Isa sa pinaka nakakatakot na panganib ay ang brain-eating amoeba o Naegleria fowleri na maaaring magdulot ng impeksyon na posibleng mauwi sa kamatayan. Ang Naegleria fowleri ay isang uri ng amoeba na karaniwang matatagpuan sa mainit at stagnant na tubig tulad ng mga lawa, ilog at minsan kahit sa mga swimming pool na hindi nalilinisan. Kapag nakapasok ito sa ilong ng tao, maaari itong umakyat sa utak sa pamamagitan ng olfactory nerve. Doon, mabilis itong sumisira ng mga brain tissue na nagdudulot ng sakit na tinatawag na primary amoebic meningoencephalitis o PAM. Ang impeksyon ay kadalasang lumalabas 5 hanggang 7 araw matapos ma-expose. Nagsisimula ito sa mga sintomas na tila simpleng trangkaso o meningitis, ngunit mabilis itong lumalala. Maaari kang makaranas ng matinding pananakit ng ulo, lagnat, pagduduwal at pagsusuka, paninigas ng leeg, pagkalito at pagbabago sa mental state, pagkawala ng balanse at seizure. Sa huli, maaaring humantong sa koma at kamatayan. Alam niyo ba na halos 97% ng kaso ay namamatay? At ito ay dahil napakabilis ng pagkalat ng amoeba sa utak ng isang tao. Lingid sa ating kaalaman, hindi lamang amoeba ang problema na maaaring makuha sa stagnant water. Ang matagal na nakaimbak na tubig ay kilalang pinamumugaran ng iba pang mikrobyo at lamok kagaya ng dengue at malaria na dulot ng lamok na Aedes aegypti na nangingitlog sa tubig na hindi umaagos. Nariyan din ang leptospirosis, cholera, typhoid at dysentery mula sa ihi ng daga na nahahalo sa baha, dala ng bakterya na kumakalat kapag ang tubig ay nagamit sa pag-inom o pagluluto na hindi na disinfect. Ito ang isa sa mga dahilan kaya naman napakahalaga ng chlorination o paglalagay ng chlorine sa mga swimming pool. Ang chlorine ay isang kemikal na pumapatay sa karamihan ng mga bakterya, virus at mga amoeba sa tubig. Pinipigil nito ang pagdami ng mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Napapanatili nitong ligtas ang tubig para sa mga naliligo o lumalangoy. Kung may tamang level ng chlorine sa pool, nababawasan ang tsansang mabuhay ang mga mapanganib na organismo tulad ng Naegleria fowleri. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi sapat ang chlorine kung hindi tama ang maintenance. Kailangan regular na linisan, i-filter at bantayan ang pH level ng tubig upang maging epektibo ang proteksyon. Upang maiwasan ang panganib, siguraduhin huwag lumangoy sa hindi siguradong lugar. Takpan ang ilong kung kinakailangang lumusong sa maruming tubig. Siguraduhin tama ang chlorine level sa mga swimming pool bago lumangoy. Linisin at takpan ang mga lalagyan ng tubig sa bahay upang hindi ito pamugaran ng lamok. At siguraduhin iwasang uminom ng hindi malinaw o hindi pinakulo ang tubig. Ang stagnant water ay tila simpleng bagay na madalas nating binabaliwala. Ngunit maaari itong maging tahimik na panganib na nagdadala ng mga nakamamatay na sakit. Kaya naman, laging tandaan na napakahalaga ng tamang kalinisan kabilang na ang paggamit ng chlorine sa mga swimming pool upang mapanatiling ligtas ang tubig at makaiwas sa trahedya.
Kayo mga ka-triview, mayroon ba kayong bad experience sa mga stagnant water? Nais naming marinig ang inyong experience sa comment section below. Hanggang sa muli mga ka-triview.